Ngayong araw na nakatagdang ibaba ang hatol na impeachment court sa kaso ni Chief Justice Renato Corona. Kahapon sinagawa ng prosekusyon at depensa ang kanilang closing arguments. Unang tumayo sa panig ng prosekusyon si Lead Prosecutor Neil Tupas Jr. kung saan sumento ang argumento sa di pagdeklara ni Corona ng 80 milyong piso at $2.4 million deposit sa kanyang SALN. Dahil umano sa confidentiality provision ng Foreign Currency Deposits Act, lumaraw na kababahala ang interpretasyon na ito ng batas ng punong maestrado na maaring manghikayat daw ng dishonesty sa pamahalaan. Pero ayon kay Defense Counsel Eduardo de Los Angeles, wala raw masamang intensyon si Corona rito. Kung nagkamali man daw si Corona, hindi naman daw ibig sabihin na ito ay isang impeachable offense. Isa namang palusot ang tingin dito ni Deputy Lead Prosecutor Rodolfo Fariñas. Hindi raw katanggap-tanggap ang pahayag ni Corona na nangongolekta na siya ng dolyar noong late 1960s. Gayong 1974 siya nagtapos ng abogasya sa Ateneo College of Law. At kung maraming pera ang punong maestrado, bakit pa raw ito kinailangang mangutang sa ibang pagkakataon na nakasaad sa kanyang SALN? Pagsalag naman ni Defense Counsel Dennis Manalo, bakit hindi isinailalim sa cross-examination ng prosekusyon ng Chief Justice nang bumalik siya sa Senado noong Biyernes. Kinwestiyon din ni Manalo ang report ng AMLAC na iniharap ni Ombudsman Conchita Capio Morales sa impeachment trial. Lalo't hindi naman daw naipresenta ang opisyal ng AMLAC na gumawa ng report. Maliwanag naman daw na hindi impeachable offense ang umano'y inosenteng pagkakamali o kakulangan sa pag-fill up ng SALN ayon kay Lead Defense Counsel Retired Justice Serafin Cuevas. Hindi rin daw dumaan sa due process ang pagsasama ng reklamong impeachment laban kay Corona. According to the Chief Justice, he did not declare his dollar deposits because he believed that it is covered by the absolute confidentiality of foreign currency accounts under the Foreign Currency Deposits Act. This interpretation of the law is very disturbing. To adopt the Chief Justice's interpretation of the law would be to encourage dishonesty in government and would lead to the absurd situation where the law itself protects ill-acquired wealth hidden in foreign currency accounts. This is how the Chief Justice, the highest magistrate of the land, who is expected to possess superior legal wisdom, interprets the law to protect his own interest. It is lying. It is dishonesty. It is deception of the highest order. Betrayal of public trust is a catch-all phrase. We cannot therefore hold the Chief Justice liable because he believes in all good faith in the absolute confidentiality of foreign currency deposits. They say that the Chief Justice is wrong to adopt the view favoring absolute confidentiality of foreign deposits and that therefore he must be convicted. While there may exist a danger that corrupt officials may escape discovery, let us not mistake the Chief Justice's use of this interpretation for the possibility of its abuse. In this case, there is no showing that the non-inclusion of certain bank accounts was tainted with any malice or fault. Samantala, 16 na botong guilty o 2/3 ng senator judges ang kailangan para makonvict si Chief Justice Renato Corona. Alphabetical daw na tatawagin ang mga senador para bumoto. Sisimulan ito ni Senator Edgardo Angara, pero huling boboto si Senate President Juan Ponce Enrile bilang presiding officer. Ayon na rin yan sa rules at tradisyon ng impeachment. May 2 minuto ang bawat senador para ipaliwanag ang kanilang boto kung kanilang nanaisin. 3 articles of impeachment ang iisa-isa nilang pagbobotohan. Pero may posibilidad na hindi tapusin ang botohan sa 3 articles. Kung sa unang article pa lamang ay mapapatunayang guilty na si Corona. Kapag naibaba na ang hatol, pinal na ito at hindi na tatanggap ng motion for reconsideration ang impeachment court ayon sa kanilang rules. Naalala ko yung botohan ng military bases. Ko-cover kami nun. Makasaysayan din yun. Ang pinakamatindi doon si Senator Butch Aquino. Kasi mismo si Pangulong Cory Aquino, umuulan, pumunta ng Senado para umapila sa mga senador at wag paalisin ang tropang Amerikano. Kaya doon sa botong yon, sabi ni Senator Butch Aquino,
sorry, I love my country more than I love my president. Kasi bayaw, Yes, kaalyado, oo. kapartido. Yes, yes. Diba? So doon nakita talaga yung pagiging independence ng Senado. Dito, sinasabi nga ng ilan, bawas mo na yung mga Liberal Party senators. 4 lang naman yun, O, di ba? 4 yun. Pero 16 ang kailangan. Oo. Maraming tatakbo uli sa 2013. Totoo din. Oo, maraming factors. O, Sana kasi maging independent. sa simula minded sinasabi, talaga. hindi ka nagdeklara. Di ba, ginaganon. Napaliwanag. Tingnan mo yung talumpati ni Congressman Nil Tupas, pati si Congressman Fariñas. Lahat ng kanilang closing argument, dumipende sa testimonya lang ni Chief Justice Corona. Hindi dun sa article of impeachment dahil wala silang ebidensya dun eh. Pareho-pareho sila sinabing inamin. O, paano mo ka, yun ang sinasabi naman nung kabila, nung depensa, umamin eh. Anong kasalanan? Umamin. Oo. Yan Kaya ang hindi na mamaya. sila nag-cross-examination Hindi na raw. Kasi may Kasi pag-amin ang sabi naman. nga nila, yun ang pinakamabigat na pwedeng mailatag na ebidensya, yung mismong inaakusuhan ang umamin. Kaya lang, yun nga, yung punong maestrado, ganun pala yung interpretasyon sa batas na kailangan, yung bank Yun na nga. secrecy, nire-respeto niya. Iba din yung interpretasyon ng ibang mambabatas natin. Ngayon, ibabalik ngayon dun sa mga yun. Kailan kayo aamin? Samantala, may malaking aral daw na dapat matutunan sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona ay mismo kay Atty. Ramon Isguera ng defense team. Yan daw ay ang transparency sa pagdedeklara ng ari-arian at yaman ng mga kawani ng gobyerno sa SALN. At ngayon pa lang, kumasa na ang 2 kawani ng Korte Suprema sa hamon ni Corona na pumirma ng waiver para silipin ang kanilang dollar accounts. Yan ay sina Associate Justice Martin Valderrama at Associate Justice Roberto Abad. For transparency only, I declared there certain assets, real properties, cash and bank, some jewelries. Ano bang gusto waiver? Sa bangko? Andiyan sa BPI, UN Avenue, tsaka sa East West. Pipirma ako kung gusto nyo. Bibigay ko pa yung account number. Hindi ko na masyadong pinag-isipan dahil wala naman talaga ako itatago. Yun lang dahilan. Do you encourage also, sir, mga ilang citizens? Ayoko magsalita. Samantala, wala pang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon ng kampo ni Corona na ibasura ang Senate proceedings dahil sa umano sa pang-aabuso at hindi pagsunod sa proseso. Pero magiging mutin academic na raw ito o wala ng bisa sakaling maglabas ang hatol ang impeachment court ngayong araw. Sa gitna ng tanong kung impeachable offense ba ang di kumpletong pagdedeklara ng isang opisyal ng kanyang ari-arian sa SALN, may ilang paliwanag po tungkol dito ang ilang legal expert. Ayon kay Dean Pacifico Agabin, bumibigat daw ang kasong perjury o pagsisinungaling under oath kung ang gumagawa nito ay nasa mataas na katungkulan. Dagdag naman ni Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law, inaasahan daw ng publiko na magiging tapat ang isang mataas na opisyal sa lahat ng pagkakataon. Pero dati nang iginiit ang defense panel ni Corona, walang mali siya kung meron mang di na deklara sa kanyang SALN. Hindi rin daw maaaring pilitin ng sinumang dollar holder na isa publiko ang laman nito base na rin sa Foreign Currency Deposit Act. Bukod pa rito, may provision daw ang batas na nagbibigay ng pagkakataon na baguhin at itama ang laman ng SALN. Samantala, inaasahan naman ng depensa na may kakaharapin pang kaso si Corona sakaling makonvict nga ito. Batay kasi sa saligang batas, maaari pa rin siyang isakdal at parusahan ng naaayon sa batas kahit pa maalis na siya sa pwesto. Ang prosekusyon naman handang maghain muli ng impeachment complaint sa Disyembre sakaling mapawalang sala ang punong maestrado. Mamaya sa Talakayan with Igan, bubusisiin po natin ang ibababang hatol ng impeachment court sa kaso ni Chief Justice Renato Corona. Maaari rin kayo makibahagi sa aming talakayan. Mag-post ng inyong opinion at tanong sa official Facebook page ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o di kaya sa Twitter, twitter.com/unanghirit at gamitin lamang ang hashtag na Unang Hirit. Samantala, sa iba pang balita, sa kabila naman ho ng fish kill sa Laguna de Bay, tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na hindi nito maapektuhan ang supply ng isda sa Metro Manila. Ayon sa BFAR, maliit lamang daw kasi ang bilang ng mga namamatay na tilapia sa Laguna Lake. Gayunman, bilang bahagi ng kanilang contingency measures, inabisuhan na nila ang mga nagluluwas ng tilapia mula sa Regions 2 at 3 na bilisan ang pagpapadala ng supply. Sa ngayon, ang talagang apektado ay ang bentahan sa ilang pamilihan sa Los Baños.
Bihira na kasi ang bumibili ng tilapiyang kulay puti o yung mga galing sa fish pan ng Laguna de Bay dahil sa fish kill. Karaniwang tinda na ay ang mga tilapiyang kulay itim o yung mga galing Batangas. Pero dahil nagmahal na nga ho ang mga ito ng 10 piso, ang ilang tindera ayaw munang magtinda ng tilapia.